Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po yung likod, si Freddy, YouTube channel at Filipinos America Vlog YouTube channel. And if you haven't subscribed to my channel, please click the red button below so you could subscribe to my channel, and it's all free, guys. It's all free. And at the same time, give me big likes and make some comment, whether in English or in Filipino. And if you could share this video, absolutely, I could give you, or I could really appreciate those things. You could share it to most Filipino who are, I think, some of them are misguided by this troublemaker Maharlika right now. They're in Los Angeles, California. Okay? Kaya ito po ay ginalulugod ko na meron ako ibabalita sa inyo, no? Kahapon, at was Saturday, ay nag-file na si Piuy Quiñones na Filipino international fashion designer dito sa Amerika at dyan sa Pilipinas, laban kay Maharlika. Okay? Na kasi itong kanyang ginagawang paninira nitong si Maharlika dyan sa Los Angeles, California ay nakasisira sa kanyang business at reputasyon ng kanyang buhay dito sa Amerika at dyan sa Pilipinas. Kaya nag-file ho siya ng defamation worth $2 million. Wow! Damages labang kay Maharlika. 2 million, guys. Wala pa yung gastos sa husgado, ha? It is a civil case. A civil case. Walang kulong ito. Pero utang at pagbabayad ang gagawin ni Maharlika. It is civil court action. Liable for damages that she got to pay to international fashion designer Piuy Quiñones. Kasi ang lahat ng konektado sa First Lady at kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay sinisira ni Maharlika. Ay hindi maganda yan, hindi maganda. Ang sa akin palagay, mukhang may topak na to eh. May topak na to si Maharlika. Kasi hindi na ordinary yung kanyang ginagawa. At ang kanyang galit, makikita nyo, pag siya ay nagsasalita, makikita nyo expression ng kanyang mukha. Hindi niya ginagawa yan dahil siya ay vlogger, no. Parang totoo na yung sinasabi niya. Totoong kasinungalingan. At gumagawa siya ng story out of it. Yung bang puro speculation ang ginagawa niya na hindi maaaring mangyari o maaaring mangyari pero malayong mangyari. Ganun, speculation. Na iniisip niya mangyayari yon pero sa katotohanan ay hindi maaaring mangyari. Okay? Kasi hindi ka pwede mag-charge eh. Yung bang iisipin mo na mangyayari, i-charge mo na agad. Sasabihin mo, ito, salbahe ito, ito, mukhang hindi gagawa na maganda to. Iniisip mo na kung ano gagawin eh. Kung binubulgar mo na, sinisiraan mo na. Kaya hindi maganda. Ito, pakinggan natin to, ha? At hihimay-himayin natin kung ano itong pinagsasabihin to. Si Maharlika na sinasabi niyang, grabe. Yan, yun ang kanyang panalita. Nakita ko na ang ebidensya ng polboron. Ebidensya daw ng polboron. Tingnan natin, okay? Tingnan natin yan, ha? Kaisa natin na mag-speak up. So ngayon, hi Ferdinand Dolosa, how are you palangga? Mario Loy Esteves. So ngayon, inaatasan ni Lisa Tanas ng gobyernong ito sa sulok man sa Pilipinas, especially, di ba, naalala niyo yung hakbang ng Maisog, ay from Davao, tapos pupunta sa North, iikot. Remember that? Iikot talaga ito, iikot. So ngayon, yung mga darating na rally ng April, nagsisimula ng humingi tayo ng permit para legal ang ating... Dismayado to si Maharlika. Kasi lahat nag-umpisa yan sa Davao. Sa Davao medyo maganda, no? Pero tinapatan nila yung rally diyan sa Quirino Grandstand diyan sa Luneta.
Sabi nila umabot daw ng 50,000 yung sa Davao pero malabo. Ang sa Luneta ay umabot yata na mga 250,000 crowd. Kaya puno yung Luneta, no? Kaya lang ang daming kalat. Ang daming kalat. Ngayon, pangalawa sa Cebu na umabot lang yata ng wala pang 5,000 at umulan pa doon. At sinisi nila kaya umulan ay meron daw cloud seeding ang ginawa ang gobyerno. Kaya umulan. Ay nako. Lahat ay at yung prayer rally ay talagang hindi prayer rally. Nakatatlong prayer rally na sila. Yung una ang ginawa ay ginamit yung Jesus is Lord. Ginamit yun. Pero hindi nangyari yung tawag dito, yung prayer rally. Kaya siguro dumistansya parang nakikita ko na dumistansya na yung Jesus Lord eh. Tapos tong sa Cebu, parang wala na eh. Wala na. At lalo na tong sa Liwasang Bonifacio. Ay talagang walang kadasal-dasal at puro pagbumura. Totoo ba yung isinugod daw si Digong Duterte sa ospital niya sa Maynila? Ewan ko kung totoo, no? Nadinig ko lang. Ewan ko lang kung totoo. No? Meron pang lumabas na balita na ito ay galing kay President Xi Jinping. Naku, na inamin na meron silang secret deal ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ipinagbili yata tayo ni Digong Duterte sa China tungkol sa pag-angkin dyan sa Ayungin Shoal. Kaya gano'n na lang. Kung bakit ang banat ng China ay gano'n na lang. Pero sinabi nating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na anuman ang pinagkasunduan nila ay binabaliwala ng gobyerno ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaya yung mga traidor dyan, yung mga traidor ng mga senador, tandaan nyo, huwag niyo iboboto yan mga kabayan. Yung mga senador na mga nalalaban sa next year, 2025 election, tandaan nyo, sina Amy Marcos, yan. Si Senator, sino ba itong Cynthia Villar, yan. Si Senator Bato de la Rosa, yan. Yan sila ang mga kandidato na for re-election. Tatandaan nyo, at Senator Amy Marcos. Yan, ang mga hindi karapat-dapat na mapabilang sa Senado sa susunod na eleksyon. Okay? Tandaan yan. At makikita nyo, gusto ba nyo na ganyan ang mangyari? Masakop tayo ng China. Kaya pala itong mga inchik na to, katulad nyo sa nakaraan na administrasyon na nahaluan pala ang Philippine Coast Guard ng mga inchik na espiya. Yan. At hanggang ngayon, tahimik pa ang mga Duterte. Maski na si Vice President Sara Duterte ay hindi makapagsalita. At dyan baka yung Department of Education, nahaluan na rin ng mga inchik yan. Kaya tingnan niyo. At ang edukasyon sa Pilipinas ay pangkulera tayo sa buong mundo sa quality of education natin. Nakakaya. At including sa IQ, ang baba ng rango ng mga Pilipino in worldwide. Nakababahala ito. Kasi nangyari ito sa kapanahunan ni Rodrigo Roa Duterte. Kaya kayo ba ay ilagay lang nyo sa inyong comment kung ano sa palagay nyo. Huwag kayong mahiya. Kaya isa loob nyo, ilagay nyo kung ano nararamdaman nyo sa gobyerno ni Bongbong Marcos Jr. na gumaganda ang ekonomiya natin. Yung nagsasabi, bigas na naman. Ay naku. Ano ba ang isasabihin nyo, bigas? Tumataas ang presyo ng bigas. Ang iniisip nyo ay 20 pesos na hindi maaaring mangyari. Kung sabihin ko sa inyo, nung araw ako'y nag-aaral, ang pamasahe ko 10 centimos. Gusto ba nyo ibalik ang
ang pamasahe sa 10 centimos o 15 centimos? Ha? Tanungin ko kayo. Tsaka nung araw ba, meron bang artificial intelligence nung araw? Ha? Wala pa tayong computer nung araw. Gusto ba niya ibalik yon? O gusto niya ibalik pa sa 1900? Ha? Kaya ang IQ nyo mahina eh. Yung mga sumasalungat, napakahina ng IQ nyo. Ha? Napakahina. Kulelat na kulelat tayo sa edukasyon dyan sa Pilipinas. Kaya siguro binoto nyo si Senator Robin Hood Padilla. Tingnan nyo, hindi maka-English sa Senado. Nakakaya, di ba? O ngayon, nagsisisi kayo, di ba? Ang edukasyon, guys, hindi tumitigil yan. It is improving. It is always, you need to go par with the technology that we have to. Katulad yan, marunong na kayong mag-text. Nung araw ba, may text yan? Di ba nung araw, pupunta pa tayo sa mga sari-sari store dahil hindi tayo makabitan ng telepono. At magbabayad tayo ng magkano binabayad natin noon. Nung araw, inabot ko pa yung 25 centimos. 3 minutes, call. Landline pa, may party line pa nung araw. Gusto ba niyo ibalik yon? Tapos, gusto niyo bang ibalik yun? Mahirap ibalik kasi modern age tayo ngayon. At ang standard of living ay tumataas. Yung mga dito sa Amerika, hinahamon ko kayo, if you want to go and debate with me in English, because you are here in America, you need to engage me in English. Okay? Na isipin nyo, narito kayo sa Amerika. American citizen na kayo. And dapat alam nyo na, mas advanced ang learning nyo when it comes to compare to those people there in the Philippines. Because America is number 1 in education worldwide. And Philippines belong to the last in education in the world and in Asia. Napakawawa ang nangyari sa Pilipinas under the Duterte administration. Hindi nag-improve ang education sa Pilipinas. Even dyan sa Pilipinas ngayon, walang makasagot sa English, sa English. And when it comes to learning, and as well as in healthcare, selected lang ang mga ospital na magagaling dyan sa Pilipinas. Selected lang ang mga eskwelahan na magagaling dyan di sa Pilipinas. Ano ba? Di ba? Nahuhuli na tayo. So, when it comes to technology, ay naku, huling-huli tayo sa Japan, huling-huli tayo sa Korea. Huling-huli tayo sa mga kapitbahay natin sa Malaysia, Thailand, lalo na sa Singapore, Indonesia, just imagine, Indonesia, Vietnam, and Cambodia, naku, ano ba yan? And Laos, ano ba? Ano ba nangyari dyan? Isipin mo ko, ikaw graduate ka, tapos i-interviewin ka sa call center, buti na lang ang call center nandyan. Napagtsatsagaan pa tayo dyan. Dapat natin pangalagaan na we are the capital call center of the world right now. And yet you cannot speak English fluently. Di ba nakakaya yun? Samantala nung kapanahonan namin, ay talagang may pagmamalaki ko na we are good compared right now. Prove it here. Okay? Prove it here. Now we could make argument instantaneously. And I'm going to show you. Okay? So this is a challenge to you guys. It's not I'm not asking you or I want you to be mapahiya kayo. No. Kasi ang mga kabataan na aking kinakausap, hindi yung mga matatanda. Kasi karamihan sa mga matatanda, dispalinghado na. You guys, the young generation, the young professionals, I'm talking to you. You should have a strong stance to fight, to learn an effective communication
within your family, within your community, and within the school. You need that as a tool for you to move forward, to gain forward everything that you do on top of your career. The communication is your effective tool to upgrade, to move forward, move farther, and to reach your objective and goal and vision. Vision to go abroad, to work abroad. Hindi parating ang tayo yung dyan lang sa Pilipinas. Kasi kung marami ang mag-abroad, mas marami aasenso ang Pilipinas. Bakit? Ang magpapadala tayo ng dollar sa mga dependent natin, katulad ng ginagawa namin. Kaya umaangat ang ekonomiya ng Pilipinas. Huwag niyong sasabihin at pangangatwiran na pauwiin kami dyan. Pag umuwi kami, sino? Di kasama pa kami madadamay sa inyo. Di ganun. You need to work with us. And we need to share what ideas and experience and skills that we learn here in America to there in the Philippines. In that case, we are working as what they call this one, yung tulungan. We call it tulungan or sharing of information or a team building. Team building. Okay? Ito. Ito ang ano ko kay Maharlika, no? Assemble dun sa lugar na yan, kung saan mang lugar niya mapili. So ngayon, napag-alaman natin, mga kababayan, na in-instruction na ng Malacanang na punong-puno ng ahas na huwag bigyan ng permit ang kahit anong rally na mag-i-criticize dito sa Jutang Ginemes na gobyernong Itech. But, excited kayo, Dita Smolo? Okay, sige na nga. Diba? Timing is everything, ika nga. Ako nga, diba? Kung ako lang, alam nyo, kung ako lang talaga pagpipiliin, ilalabas ko na yung pulboronic evidence. Okay? Kaya naman asan ang prueba? Asan ang ebidensya na sinasabi mo, Maharlika, na pulboronic? Abay, may kita isang taon na yung pulboronic na yan, hindi mo pa nailalabas. Ngayon, sinisisi mo si Senator Amy Marcos na sabi mo ay yun ang source. Remember, Maharlika, you are pro-Marcos during 2022 campaign period. Isn't it? Bakit ka nagbago? Dahil hindi ka napagbigyan sa iyong gustong mangyari na ikaw ay malagay sa Los Angeles consulate. Right? Okay. Hindi ka naman pwede dyan sa Pilipinas sumalagay. Kasi ikaw ay US citizen. Okay? Hindi ka pwede. At para ka mabalik sa Pilipino, kailangan magtagal ka. Hindi ka pwedeng hindi ka magtatagal. Siguro at least mga 1-year residency. Hindi ko lang alam, no? Hindi ko lang alam ngayon. Hindi ka pwedeng malagay sa posisyon dyan sa Pilipinas. At diyan ka lang, ang pinag-aatal mo talaga ay dyan sa consulate, dyan sa Los Angeles, California, in which you will be qualified. But as a citizen of the United States, not as a Filipino. Ngayon, sa Pilipino naman, may standard sila. You should meet and pass the screening committee. Hindi ka pwede kasi wala kang tinatawag na kasi ano yan foreign position. So you need to pass the foreign service in which you are not really qualified pa rin dyan. O if sa pamamagitan ng pagsasalita mo lang, hindi ka na qualified. Do you think you are qualified? I don't think so. Right, Maharlika? Tsaka kailangan pumas ka doon sa mental capacity mo. Baka hindi mo kaya, tapos mapapaya ang gobyerno ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Right, Maharlika? So I do hope that yan nakuha mo na. Tingnan natin, ano pa sasabihin mo? sila.
So may mga nakausap tayong mga grabe, sobrang reliable. Not only that, I saw the evidence. Yeah. I may say now, I saw the evidence. I saw the evidence. Puting. Okay. Kaya ba kayo nagsapakan, nagbatuhan? Dahil hindi nyo na nakakayanan ang pressure. Gumagawa siya ng istorya. Batuhan daw. Ano niya nagkasakit sa ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. at si First Lady ay dahil sa nagpunta sila sa Australia 2 beses. Tapos may ngala na ilang araw, nagpunta naman uli sila sa Germany, sa Berlin, Germany, at sunod-sunod punta naman sila sa Czech Republic at bumalik sa Pilipinas at pumunta uli ng sa Pangasinan yata. Meron silang inatenan na public engagement. Okay? So, sunod-sunod ang biyahe. Kaya nagkaroon sila ng flu-like symptoms na according to POC, no? Yung presidential office diyan sa Malacanang na nagkaroon ng flu-like symptoms at marami na damay diyan sa Quezon City. May 4 na bata nga na namatay diyan sa flu-like symptoms. At ngayon nasa Iloilo na. Okay? So kailangan nila ng bed rest. Right now, they are in good condition at nagsalita ng ating si Bongbong Marcos Jr. na regarding ngayon na kasi ay Palm Sunday, merong message ang ating Pangulo tungkol sa Palm Sunday. Iwasan ay yung mga kasinungalingan na ipinakakalat nito, katulad nitong si Maharlika. Ewan ko kung Katoliko to, hindi. Baka kay Pastor Kubilo ito mga kademonyohan na nasa isip Okay? So, yung kanyang sinasabi na pulboronic ay hindi niya napapatunayan at ginagamit niya lang upang kayo ay makuha ang iyong simpatya. Kasi ang mga Pilipino, dahil mababa daw ang IQ ng mga Pilipino, according to international research, at ito ay napatunayan ng dyan sa edukasyon natin na we are 77 out of 81 countries na ang baba ng ating quality of education, most especially to 15 years old. Nako, and above. Mababa ang ating quality of education. Hindi na natin pwedeng ikailayan. At nakikita ko rin, nare-receive ko sa mga pamamagitan ng mga nakakausap ko dyan sa Pilipinas. Lalo na ibang mga Pilipino rito na hindi nagsipag-aral. Pero yung mga Pilipino nag-aral dito, lalo na yung mga kabataan, ay napakagagaling, guys. Napakagaling. Okay. Talagang mabibigyan mo sila ng A plus A. Yan ang rating ko sa mga kabataan Pilipino na nagsipag-aral dito. At yung mga retiree na dito nag-aral. Mga na talaga yan, mga genuine na US Filipino rito. Magagaling sila. Pero yung mga nagtagal na rito, hindi naman nag-aral, ayawan ko, wala akong masasabi, no? Pero marami rito ang nagtatagumpay. Kaya 4.4 million kami rito at karamihan ay matagumpay. Hindi ko sinasabing ubod ng yaman katulad dyan sa Pilipinas na merong mayayaman. Kung paano sila yumaman, hindi natin masabi kung paano na nakuha yung kayamanan. Most especially if you are a government official na yumaman ka, ay questionable yan. Pero maski na, no? Wag na natin tingnan yun. Ang tingnan natin ay ang ekonomiya ng Pilipinas sapagkat pag umangat ang ekonomiya ng Pilipinas ay magkakaroon tayo ng magandang healthcare system, insurance na importante, security sa ating bayan upang hindi tayo masakop na ibang bansa katulad ng ginagawa ng China. At ngayon, at yung corruption. Yung corruption, guys, hindi talagang pwedeng tanggalin yan Pwedeng control. Kahit siya kang pumunta, kahit dito sa Amerika, meron, pero control. Yun ang kailangan lang gawin, control.
At yan ay nag-uumpisa sa edukasyon. Kung pag sa kabataan tayo mag-uumpisa, pag ang magulang ay gagawa ng kalokohan, sasabihin na yung mga anak, nakakahiya ka, tatay, nanay, pinakain mo kami ng nakaw. Tinuro sa akin teacher yan na bawal magnakaw, pero kayo pala ay nagnanakaw sa gobyerno. Di ba? Tama yun, di ba? So, hindi maganda. Dito, bawal talaga magnakaw. Hindi ka pwede magnakaw dito. Mahihirapan ka magnakaw dito sa Amerika. Para ka umangat. Double job. Na sinasabi niyo sa Pilipinas, dyan sa Pilipinas, ay para kaming alila dito, na alila ng mga kano. Yun ang sinasabi niyo, di ba? Pero when it comes to intelligence, we are more better than you guys who are speaking against us. And remember, sasabihin nyo na hindi kami nagbabayad ng tax. We are the number one in dollar remittances, amounting to $13 billion averaging per year out of $37 billion to all overseas Filipino workers worldwide. Ang US Filipino ang nangunguna. Kaya wag yung kami sasabihan na hindi kami nagbabayad ng tax. The investment that we are through our dollar remittances is much more than what you got, than what you paid to the government of the Philippines. Okay? In God we trust, never hold your peace. I'll see you in my next vlog.